Akala ko kasi pera mo lahat eh, di ba? Yeah. Kung hindi na enough na yung 20,000, ano mangyari? Utang. Pinaka one of the main causes bakit nababaon talaga sa utang, no? And medyo mahirap na umangat ulit. Yes, start ka zero, no? Grabe yung wala kang peace of mind. Alam naman, definitely makaka-relate ka, no? Hindi ka talaga makakatulog ng maayos pag may utang pa. True. Ang important dito, no? You have to set boundaries. You have to set a certain amount for yourself. Up to this amount lang siya. Kasi if di ka nag-set ng limit, no? Sino magsasuffer? Ikaw din, di ba? Pag ikaw lang yung provide sa family, di maubusan yung needs, no? And mas malala, hindi maubusan yung wants. You have to learn how to say no. Baka ma-hurt yung ibang yung mga ibang viewers natin, no? Pero for me, dapat encourage mo yung family mo or yung other people, no, in your family to work. To BPO Real Talk, ang tambayan ng mga BPO workers kung saan walang filter. Real Talk lang. My name is Posh Tabor and today pag-uusapan natin ang isang topic. Super kakaiba pero very important. Ang tanong ng bayan. BPO worker ako, malaki ang sweldo ko, pero bakit wala akong naiipon? Or bakit marami akong utang at hindi ko nababayaran? Yan ang pag-uusapan natin today. And syempre, hindi ako nag-iisa. May kasama akong expert sa financial management and advocate on financial literacy. Welcome to BPO Real Talk, Coach Enery. Good afternoon, Bosh. Excited to be here, no? First time ko dito, parang feel ko VIP ako. Grabe yung set natin ngayon, ha? Siyempre, we need to make sure na VIP ka dito kasi marami tayong pag-uusapan today and I'm sure marami tayong matutulungan ng mga kapwa Pilipino. Unang tanong, paano ka nagsimula bilang advocate ng financial literacy? That's a good question, no? So, by the way, guys, I'm Enery D. So, not sure kung mukha akong Chinese, no? Pero I'm full Chinese, no? So, how I started, syempre, sabi ko nga po, I'm full Chinese, di ba? So, syempre, matipid tayo, no? Marunong tayo mag-manage ng pera, di ba? So, syempre, just a quick overview lang, no? I started nung nag-pandemic noong March 2020, di ba? So, June 2020, I became a Sun Life financial advisor, no? Because syempre, naghahanap tayo ng, I'm an IT professional kasi, no? So, sakto, that time, nagka-work from home, yung company ko, no? It's okay kasi nagbigay siya ng work from home opportunity, di ba? Kasi di lahat nagbibigay ng work from home opportunity, di ba? So, that time, I was working from home, no? But syempre, may extra time din tayo. And as mentioned, no? Chinese din ako, no? So, syempre, I'm looking for din additional source of income, di ba? So, that time, naghahanap ako ng additional source of income, no? And sakto, yung I'm a Sun Life policy holder, no? So actually ako mismo lapit sa may Sun Life manager, no? Mag-join sa Sun Life. Kasi sakto din, no? Yung sister ko din, no? Is a Sun Life actuarial, no? So siya nagko-compute mga insurance premiums, no? So that's how I joined, no? Pero actually one of my biggest advocacy talaga, no? Is I have a Facebook group, no? Financial Literacy PH Facebook group. No, I created it noong December 2020. So mag-5 years na this year, no. Actually, I'm very proud of this group, no. Kasi dahil dito sa group, it has 190,000 members as of this moment. Pero dahil dito sa group na to, no. Actually dahil dito, no, kaya tayo nag-uusap right now, no. And dahil dito sa group na to, no, actually dahil dito sa group, no, 'di ba? Nakakapag-talk ako sa schools, even my alma mater, hindi pa yung alma mater ko, hoping sa alma mater ko soon, no. Pero even if my former companies na Accenture, nakapag-talk na din ako. So I'm very proud, no? Kasi yung iba face-to-face, no? And syempre ngayon, no? Yung iba online lang, pero syempre like right now, no? Iba talaga yung face-to-face interaction natin. True. So you're a family of Chinese, kaya magaling sa pera, so dapat nakikinig tayo sa kanya today. Aside from very good-looking si Coach. Oh, thank you. Medyo nakakakilig yan talaga. Nakakadala yan ng audience impact, kumbaga. Pero Coach, ang tanong, bakit sa BPO, sobrang taas ng sahod, pero bakit laging kulang or bakit marami pa ring utang? Sakto nga, no? Sakto nga, Posh, no? Kasi kakasweldo lang. Today's August 31. So, kakasweldo lang. Yes, kakasweldo lang so, talaga. lahat tayo makakarelate. Perfect ang topic na to, no? Diba? So, siguro for me, this is not specifically for BPO employees, no? Pero for all to. Yeah, totoo naman. Meron tayong tinatawag na one-day millionaires. So, ang meaning ng one-day millionaires, no? Diba? So, meaning neto, no? Pagkasweldo natin, yaman natin. Di ba? Kaya siya tawag na one-day millionaires, di ba? For feel natin millionaire tayo, no? So, meaning ng millionaire tayo, kakasusin natin sa lahat, di ba? So, syempre, kung nasa office ka, kasweldo ngayon, kain tayo, inom tayo mamaya, di ba? So, syempre, may pera ka naman. Syempre, mabilis mag-yes, di ba? Di ba? Mahirap talaga mag-no, di ba?
So, ang ano talaga dito, no, actually, yun yung one of the, ito yung tinatawag nating living paycheck to paycheck. Diba? So, and add ko lang dito, no, meron tayong tinatawag na pecha de peligro, diba? So, sabi ko nga, no, one day millionaires tayo, no? So, diba, magyaya ka sa family mo, sa friends mo, diba, travel, diba? Alam natin ngayon, social media, grabe yung mga ads, no? Super targeted talaga. Pinapag-usapan na natin right now, baka mamaya nasa phone na natin, diba? So, grabe talaga ngayon, no? So, ang diba, yung pecha de peligro, diba? So, sobrang yaman natin ngayon, gastos na gastos, no? Mindless spending, to the point na for the next few, diba, kaya usually, 15-30 ang sweldo, diba? So, kaya 30 right now, diba? For the next few days, dami mo pera, hanggang sa maubos na yun, no? Pag medyo malapit na sa 15, diba? Gagapang ka na, diba? Alam naman natin, no? Diba? Yung mga cup noodles na lang, or mga turon-turon na lang. Sardinas na lang. Yun, sardinas na lang, diba? So, alam natin, no? Usually, so actually, yun yung one of the main reasons talaga bakit tayo hindi na talaga nagmamatch yung income natin sa expectations natin. Diba? And add ko lang din, no? Sabi nga ni Robert Kiyosaki, it's not how much money you make, it's how much money you keep. Diba? So that's a perfect example. Diba? For example, may BPO employee 1 and 2. Okay? Si employee 1, nag-earn siya ng 25,000 pesos net per month. Okay? Si employee 2 naman 100,000 pesos net per month. Diba? So nakita mo malaki ng difference, diba? Pero for example, no, si employee 1, BPO employee 1, no, yung expenses niya on a monthly basis lang, 20,000. Okay, sample lang to 25,000 income niya, 20,000 expenses niya. So nakaka-save siya ng 5,000 pesos per month sa sample natin. Okay? Itong employee number 2 naman, 100,000 income niya, no? Pero 100,000 din yung expenses niya. So if you do the math, 100,000 minus 100,000, zero. Diba? So sa tingin mo, sino yung magiging mas makakalayo? Di ba si employee number 1? Kahit maliit yung sweldo, Yes. magaling mag-manage. Yes, yun yung very important. No? Yun yung papag-usapan natin this afternoon. Diba? So kitang-kita mo dito, no? Ito yung tinatawag, meron din tayong tinatawag na lifestyle inflation. Diba? Sample nga natin, no? Yung iba, perfect. Ang scenario kasi, no? Pwede maging scenario itong si BPO employee 1, no? Nag-start siya dati, marunong pa siya, nakakaipon pa siya, no? Pero habang tumataas yung income niya, no? Tumataas yung lifestyle niya. Diba? So, dumadami din yung expenses. Yes. Kumbaga. Ang perfect example nito, no? Siyempre, tumataas yung income. Siyempre, tumataas yung lifestyle natin. Siyempre, alam naman natin, no? Ano ba yung mga usual goals natin mga Filipinos? Di ba? Mga bahay, kotse, cars. di ba? And alam naman natin, no? Meron tayong mga extended families din. I think discuss din natin yan later, no? So, siyempre, pag tumataas yung income natin, no? Di na natin namamalayan, di ba? Lalo na, pag di mo tinatrack yung expenses, and definitely, papag-usapan natin yan later. Yeah. So, you mentioned, Coach, sabi mo, it's not how much money you earn, but how much money you keep. Yes. Tama, yeah. And then, lifestyle inflation. Bakit kaya habang tumataas, lumalaki yung sweldo mo, gustong-gusto mo ring mag-spend ng mas malaki? Well, ano yan, no? Siguro may psychological din yun. Kasi isipin mo, lalo na if you're coming from nothing, no? Diba? Siyempre, wala ka talaga, diba? Lahat yung humihiram ka pa sa lahat, diba? Pero siyempre, if you earn your own money, lalo na first sweldo mo, diba? Naalala mo ba yung first sweldo mo? Grabe. Oo, gusto mo mag-celebrate yes, celebrate talaga, kumain diba? ka sa labas, yes, ganun, diba? mga ganyan. Usually, ang magandang ginagawa, diba? Give back, lalo na sa family, diba? Or sa parents, diba? Yeah. I heard some stories na yung first sweldo nila, lalo pag fresh grad ka, ang first sweldo mo talaga gusto mo ibigay buong-buo sa nanay mo, sa parents mo. So, you show how much gratitude you have for them. Yes, that's the usual. Lalo sa Filipinos, di ba? More on family-oriented talaga, no, di ba? Pero going back, no, bakit nga ba tumataas? Kasi yun nga, no? Kasi normal naman di ba? Isipin mo, ang normal mindset kasi ng tao, pag may pera ka, pwede ko gastusin, di ba? Eh, lalo na, no? Sabi ko nga, no? Lalo na, definitely pa pag-usapan din natin mamaya, no? Paano ba yung ways na mga strategies? Paano mo, parang yung iba tatago mo para di mo makita. Diba? Kasi kung nakita mo, dami kong pera. Kung ang normal lalo tayong Filipinos, no, consumer country talaga, no. Super taas talaga consumerism natin, di ba? Kaya kita mo, no, yung mga products natin, no, grabe yung ads. It's up to us on how to say no, how to say paano natin ma-manage yung sweldo natin, di ba? So yun nga ipapag-usapan natin this afternoon. Yeah. Ikaw ba na ano na yung kasi feeling ko katulad nung sinabi mo kanina, kakasweldo pa lang, you really have the urge, no, to spend. Kasi kahit hindi mo siya i-track, ganun. May pera ka na i-spend eh. Ikaw ba na-experience mo na kakasweldo mo, gusto mong madami kang binibili? Or add to cart ka lang ng add to cart? Actually, to be honest, no, kasi sabi ko sa'yo, no, I'm from a Chinese family, no, so I'm very blessed, no, na dati,
Hindi pa ako I don't need to provide for my for my family, no. So yung poong pera, no, is for sa akin talaga, 'di ba? And sabi ko nga, no, hindi rin ako masyadong magastos talaga, no. Pero right now, syempre, I have my own family, no. And syempre, dumadami na din yung bills, 'di ba? So ang talaga, no, for me, kailangan talaga it's all about yung managing your expectations. Kasi 'di ba? Kasi sabi ko nga, no, ang pwede ko ma-add dito, no, if you don't manage it yourself, no, kung wala ka na matira sa sarili mo, paano pa yung family mo? Diba? May iniisip ka ba para hindi ka gumastos ng sobrang laki kapag kakasweldo mo pa lang? Okay. Ito yung tinatawag natin pay yourself first, no? So, meaning pay yourself first kasi, sample natin, nakakuha ka ng 20,000, no? Dapat, you're setting a certain budget for that, no? Actually, ang magandang sample nito is the 50-30-20. Yeah, I heard of that. Then. So, ano ba meaning ng 50-30-20 budgeting method? So, sample lang to. This is just a guide, no? So, 50% should go to your needs. So, sample natin kaya 20,000, no? 20,000, 50% of that is 10,000 for your needs. Sample lang to, And then 30% should go for your wants, no? So, 20,000, 30%, no? That's 6,000 per month. Okay? And then 20%, no? Or 20,000, or sorry, ilan ba yun? 20,000, 4,000 pesos per month, no? Should go to your future, diba? So, sample lang yun. So, recap natin, no? 50% for your needs, 30% for your wants, and then 20% for your future, diba? Kung ginawa mo yun, no? So, sample natin, nakakuha ka ng 20,000, yung 4,000 agad, sinet mo agad dun sa, no? For your future, no? So, ano ba tong future na to? Diba? Siyempre, dito na papasok yung mga savings natin. Emergency funds. Yes, investments in the future, no? Para definitely for the future, no? Emergency funds, insurance, etc. Diba? Kung hiniwalay mo na agad siya, no? For example, natin hiniwalay mo agad 4,000, hindi mo naman siya magagastos. Diba? Kasi kung hindi mo siya hiniwalay, no? Ang nangyari kasi sa normal Filipinos, no? Or even in anywhere else, no? Pagkuha kasi yung pera, kala mo kasi pera mo lahat, diba? Yeah. Kala mo 20,000 pwede magasusin, edi up to 20,000 gagasusin mo, no? And worst case, alam na natin, no? Ang alam naman natin, no? Kung hindi na enough na yung 20,000, ano mangyari? Utang. Diba? And alam naman natin utang, no? Actually, yun yung one of the main causes bakit nababaon talaga sa utang, no? And medyo mahirap na umangat ulit dahil sa utang. Diba? So, kung naghiwalay ka agad na set ng budget, no? Sample lang yung 20%, Siyempre, ang masasabi ko nga, no? What might work for me might not work for you. Diba? Yeah. Sample lang yun, no? So that means, no, you have to adjust talaga. Try and error siya. Wala siyang di ba? Sample natin, sample sa akin, no, breadwinner, baka medyo malaki pa yung 20%. Yeah. Di ba? Pag medyo wala pa ako yung support, baka okay yung 20%, di ba? So try and error siya, no? So try and error ko hanggang makuha mo yung okay sa'yo. But the most important thing is meron kang sineset aside for future needs, mga emergency savings, di ba? Or yung mga needs and wants mo, right? That's the most important thing. So, grabe. First few minutes pa lang talaga, ang dami ko nang gustong itanong at alam mo yun, kating-kati na yung dila ako na magtanong. Pero, let's go to 3 basic financial habits na kailangan natin bilang mga BPO workers, coach. Ano-ano yung mga pwede namin gawin or pwede natin gawin as 3 basic financial habits? Sige. That's a good question, no? For me, actually, first one, baka hindi siya masyadong financial, no? Pero for me, you have to prioritize your health. So what do you mean by prioritizing your health? Diba? Tinatawag ating health is wealth, diba? Kasi, lalo na sa BPO, no? Diba? Usually, mga night shift. Diba? Iba rotating pa, no? So very nakakasakit talaga ng health natin, no? Diba? So paano ba natin i-improve yung health natin? So very basic lang siya, diba? Siyempre, eat healthy, no? Siyempre, as easier said than done siya, lalo na kung night shift ka, medyo limited lang yung options mo, diba? Yeah. And siyempre, yung tamang proper sleep din, diba? Kasi siyempre, lalo na pag transition ikaw pa lang, diba? From normal shift to night shift, medyo mahirap din yun, no? At saka mahirap yung food talaga kasi pagbaba mo ng building, konti na lang choices. At saka puro fast food. Yes. Diba? So, kailangan talaga siya ng conscious effort, no? So, syempre, yung iba, kung magaling ka, kung kaya mamguluto, it's easier to prepare talaga, no? Mas healthy pa, no? And definitely, mas cheaper din siya. Correct. Diba? Compare mo sa bahay, lalo na ngayon, with the social rise of the, Grab food, grabe, sobrang bilis. Ang mahal ng Grab. Yes. Sorry po. Pero, yun, medyo diba? mahal ang Grab, yes, diba? No? So, yun sa food, no? Diba? And it's a proper rest din. And very important din yung exercise. Diba? Actually, to be honest with you, no? Kasi kung okay kita lang yung health mo, no? Nagka-cascade siya, no? Nagiging domino effect siya. Kung mas okay kasi yung health mo, magiging mas productive ka din sa work mo, di ba? So, since magiging mas productive ka din sa work mo, you can work harder, di ba? Siyempre, ang goal natin,
before you manage your own money, very first step, you have to earn your own money in the first place, 'di ba? Kasi wala kang money in the first place, ano may manage mo, 'di ba? So kung mas healthy ka, mas makakapag-work ka ng maayos, 'di ba? And add ko lang din dito, no. Sabi ko nga, no, pang pinapag-usapan din natin mga emergency funds, no. Usually actually ang usual suspects natin ba't na-wipe out yung savings natin, no? Yung iba nababawal pa sa utang. It's dahil sa mga health emergencies. Medical emergencies, di ba? Usually, may sakit lang, lalo na pag wala kang HMO o wala kang PhilHealth o wala kang health insurance, no? Ma-wipe out talaga savings mo, di ba? Kung na-wipe out yung savings mo, actually, ano na yun tuloy-tuloy na yun Mababawon ka na sa utang and alam naman natin. Start ka ulit. Yes, start ka zero. Grabe yung wala kang peace of mind. Alam naman, definitely makaka-relate ka, no? Hindi ka talaga makakatulog ng maayos pag may utang ka. True. Yun. So, yun yung first ko, no? Yung prioritize mo talaga yung health mo. Okay. And yung second point ko naman, no, is you have to differentiate your needs and wants. So, what do I mean by differentiate your needs and wants, no? Siyempre, dito yung tinatawag nating negotiables and non-negotiables. Diba? So, ano ba yung needs natin? Siyempre, from the basic na, no? Diba? Diba? Yung may Maslow's hierarchy of needs ba yun? Diba? Siyempre, yung food, shelter, ano na yun, no? Pero ano din yun, no? Ang question ko sa'yo, no, Posh, yung internet ba, ngayon, in this day and age, no, pandemic, after ilang years na tayo sa pandemic, no, work from home or ano, no, nagiging need na ba siya or want pa rin ba? Need siya for me. Need diba? Siya. So, kung need siya, kailangan yun yung unahin mo. Diba? Lalo na kung work from home ka, diba? So, definitely, you have to set a certain budget, no, for the needs and wants, no. So, what I mean by that one, no, unahin mo muna yung needs mo. Kasi for example, diba, yung internet, kasama na rin dapat sa budget mo, diba? Internet, yun, syempre, yung bills, no, kuryente, tubig, etc., diba? So, dapat dun pa lang, no, mas mag-focus ka dun. Kasi, kung wala ka palang, inuna mo yung wants mo, diba? Kasi ang wants, kaya siya tinawag na wants, no, pwede ka naman mabuhay without that. Yeah. Diba? Pero coach, so may marami I'm sure nalilito. Ano yung needs ko dapat? Ano yung wants ko? Ikaw, how do you give them an advice on how to identify those wants and needs? Yun nga. So, yung more on focusing talaga sa non-negotiables mo, yung hindi ka talaga mabubuhay without that. Diba? Kasi sabi ko nga, yung internet, dati, if you can say, parang pre-pandemic, medyo want pa siya diba? Kasi lalo na kung pumapasok ka na sa office, no, diba? So, more on not want pa siya. Pero ngayon, kailangan na talaga Paano ako ba, magtatanong ako, kape, since BPO worker kami, needs ba siya or wants for me? That's a good question. I'm not a coffee person, no? That's an FYI, no? So, for me, more on milk tea person ako, diba? So, kung relate ko siya sa milk tea, for me, more on want siya, no? Technically, pwede ka naman buhay without it, no? Pero syempre, case-to-case basis pa din yun, no? Alam naman natin yung coffee, kailangan diba? alert sharp, yes, alert, diba? So, once in a while, definitely okay siya. Pero diba? There are, I think yung sinasabi nila sa akin palagi is, there are alternatives. Yes. Right? Na hindi mo kailangan gumastos ng sobrang lala, sobrang taas. If you are just looking for, something that will keep you alert, diba? And active at night. So yun, mga ganun. Yes, and to add lang din dyan, no, sabi ko kanina, kung pwede ka magluto, pwede ka rin mag-prepare your own coffee, diba? Yes, actually, kung halimbawa lang, ang Starbucks, when you order Starbucks na coffee, 200. Like a tall coffee, I think it's more than 150 pesos, di ba? Or almost 250 pesos. That's times 5 days, then sobra-sobra na yon. Pero if you buy your brewed, yung ipapabrew mo lang sa Starbucks, I think that's around 500 lang. And that's going to keep you, or it can help you stay alert for 2 weeks. So, mga ganon, di ba? Yung mga ganong pagbabudget. Yeah. Thank you, Coach, for that. Welcome. So, yun nga, no? So, add ko lang din, no? Yung mga needs and wants kasi, no? Kasi pag prioritize mo yung needs talaga, no? So, that means, kasi very important tong prioritize mo yung needs and wants, no? Kasi, pag na-prioritize mo yung needs mo, dito na papasok yung budgeting, no? So, meaning yung budgeting kasi, di ba? Iba-budget mo, lalo na when we're talking about sweldo, no? Usually 15-30, di ba? So, dito yung tawag nating budgeting per cut-off, di ba? Mm-hmm. So, meaning kasi na pag nagbabudget ka, no? You have to focus on your needs. So, sample natin, no? Kuya, food, grocery, electricity, tubig, kuryente, all those needs, no? You have a rough, syempre nag-iiba yan per month, lalo na sa kuryente, di ba? Yan fixed, no? Pero you have a rough estimate. So, sample natin, no? Actually, very, very important to, no? Sample natin, 10,000 pesos lang yung needs mo, okay? So, sample natin, no? 25,000 yung monthly net income mo, no? After the taxes and charges, no? Di ba? Contributions. After 25,000, no? Kung needs mo 15,000 lang, actually, meron ka 15,000 sobra.
kung needs mo 10,000 pala, no? May 15,000 ka pa sobra, di ba? So hindi valid reason na dapat ang goal natin, no? Kung gano'n kung needs mo 10,000 lang, dapat hindi ka mababaon sa utang. Di ba? Dapat positive yung cash flow mo. Meaning kasi yung cash flow, income minus expense, no? Yun yung meaning cash flow, di ba? So ang goal natin, syempre, maging positive yung cash flow mo in the first place. Kasi kung negative yung cash flow mo, sample natin kasi kung yung lalo na sa mga breadwinners, di-discuss din natin later, no? Kasi kung yung income mo 25,000, expense mo, no? Pero needs pa lang, sample natin, is 25,000 din. Wala na. Wala ka na magagawa. Zero na, 'di ba? Wala, needs pa lang 'yun. Paano pa yung wants mo? Paano pa yung future mo? 'Di ba? And sabi ko nga, no, I can definitely add to this BPO employees, no. Super hirap mag-work right now, no. So hindi tayo robot 'di ba? Hindi yan pwede needs lang. Ano tayo? Hindi tayo robot. Hindi tayo mabubuhay ng needs lang 'di ba? True. Kasi at some point kailangan mo ring sasabihin mo sa sarili mo, deserve ko to. Yes. Diba? Magaganon ka rin minsan Pero dapat hindi yun palagi. Diba? And then, so you tackled health and then the next one is identify your needs and wants. Meron ka pa bang pangatlo na pwedeng habit namin or habit natin? Add ko na din, actually related siya sa second part, no? Diba? Sabi natin needs and wants, no? So, na-compute na natin kanina yung 10,000 pesos, no? Diba? Na needs natin per month. Okay? So, dito na papasok yung tinatawag nating emergency funds. Diba? So, we have to prepare for the rainy season. So, meaning kasi ng rainy season, no? Or what do you mean by emergency fund? Diba? From the word itself, you save it in case of emergencies. So, ano ba example ng mga emergencies? Diba? Sample natin, may nasira sa bahay, may sa kotse, diba? Or, syempre, may nanghingi din actually, kung may naghingi sa family mo, will you consider that as an emergency? Yeah. Actually, depende. Pwede rin. Depende. Kung life and death, medyo emergency talaga siya. Pero kung yari for luho, medyo hindi siya emergency Yeah. Diba? And then, let's add yung health. Yung mga medical ito na yung sabi ko sa'yo kanina, diba? So, very important din dito, no? Yung health nga, diba? So, ang rule of thumb kasi, no, for the emergency fund, is at least 3 to 6 months of your monthly expenses. Diba? Itong monthly expenses, no, we have to focus more on the need, yung sabi ko kanina, no? So, sa sample natin na 10,000 per month yung needs mo, no? Times 3 mo, 30,000. Okay? And another perfect example nung gagamitin mo ng emergency fund is pag nawalan ka ng work. Diba? True. Definitely, mga viewers natin, no, madaming nawalan ng work this pandemic. Diba? So, meaning lang natin, no, if you have 3 months worth of your expenses, sa sample natin, 10,000 times 3, that's 30,000, no? If you have 30,000 pesos saved up, no, nakahiwalay siya sa savings mo, you have that peace of mind. Diba? Kasi meaning ng peace of mind, no, even if habang naghahanap ka ng work for the next 3 months, kahit wala kang work, no, you have that peace of mind kasi covered yung needs mo. At least yung needs mo for the next 3 months. So, dun papasok yung emergency funds, no? Hindi ito yung magpapayaman sa inyo, pero ito yung magbibigay ng peace of mind. Yeah. Na whatever happens, okay ka pa din. So, dapat may 3 months worth ka talaga ng savings. Yes, hiwalay pa siya sa savings. Hiwalay pa siya sa savings. And you're supposed to only use it for emergencies. Okay. Diba? And ang add ko dito, no, syempre, if in case nagka-emergency, mababawasan siya, no? You have to build it again. Diba? Yeah. So, ang question naman dito, no, how much should I allocate? Diba? So, for me, no, there's no one size fits. Sabi ko kanina, there's no one size fits solution, no? For me, no, sabi ko pasok na siya dun sa 50-30-20, no? Actually, a certain portion for that, no, should go to your emergency funds. Okay. Diba? And it's not actually, ang importante dito, no, it's not the amount yung pinaka-importante. Ang importante, no, is you build the habit. Correct. Kasi pag mahirap yun, easier said than done siya, di ba? Nagbe-build kasi ka ng habit, no? Sabi ko nga, nag-save ka ng 20% of your income, no, for your future. Di ba? Pero di mo siya gagamitin. Isipin mo kasi, no, sabi ko nga, kung may 4,000 ako, di ba kanina, 20,000, 20% is 4,000, no? Gastusin ko na lang kaya to, no? Di ba? Yung mindset talaga, lalo na pag first time mo, di mo pa nagagawa, di ba? Uy, gastusin ko na lang kaya to, di ba? Malaking mind shift. Di ba? Mindset shift siya, no? From spending mindset to saving mindset. Correct. Di ba? So, kung sinisave mo kasi siya, no? Pag na-build mo yung habit, no? Actually, pag na-build mo yung habit na kahit small pa ng income mo, marunong ka mag-manage, no? Definitely, pag lumaki yung income mo, mas marunong ka pa. Yeah. Totoo yan. Pero, it's always hard and difficult kapag first time talaga. Yes.